What's up, player? G, may regalo ako sa iyo ngayon. Kasi G, habang tumatagal, parami na ng parami yung mga beta male na may shota na nag-hate sa akin at patuloy na sinisiraan ako sa internet na ang sabi ay yung mga game ko raw ay hindi totoo. Okay? Ang sabi, yung game ko daw ay peke at hindi raw nag-work kahit na nag-work pa ito sa mga tinuturuan ko sa coaching o kino-coach ko sa mga coaching session ko at lalong-lalo na nag-work ito sa mga GNL na matagal nang nakikinig sa akin. Even yung mga nakikinig sa akin ngayon, okay? Sa kanila nag-work ito and syempre nag-work ito sa akin. Dahil alam nyo, itong knowledge na sinishare ko sa inyo ay hindi lang basta pinag-aralan ko, kundi na-experience ko. Matter of fact, karamihan dito sa mga itinuturo ko sa inyo ay galing pa mismo sa mga babae na nakakausap ko sa mga consultation o coaching session ko. Kaya confident ako na itong regalo ko sa inyo ngayon ay talagang mag-work. Okay? Pero of course, dahil sa ang sabi nga ng mga hater ko o mga mahal kong mga doubter ko ay hindi raw ito nag-work, then dapat itong mga inutil na ito, itong mga bakla na ito ay hindi mag-react ng negatively dito kasi nga peke naman ito. Okay? Kumbaga para sa kanila hindi naman to totoo, so dapat hindi sila mag-react dito na ang sama mo, mali ang ginagawa mo, di ba? Kasi nga para sa kanila hindi naman to nag-work. So bakit sila magiging concerned? Dapat, di ba, ignore lang nila ito. Pero dahil ito ay totoo para sa akin, o ito ay mag-work para sa akin, at lalong-lalo nang mag-work ito para sa mga nakikinig sa akin dahil naranasan na nila ito, okay? Then hayaan nyo kung enhance ko yung skill ninyo sa pagpipirma o pagpapapirma sa mga kababaihan na mga girlfriend nila. Kumbaga, hayaan nyo kung hasain ko yung skill ninyo o yung skill ninyo pagdating sa pagpapatikim ng mga burat ninyo sa mga shota ng mga lalaki na ito o mga boyfriend na ito. Okay? Yung mga misis, tsaka na natin pag-usapan yan. Okay? Dahil alam nyo naman na medyo mabigat yung issue na yan. Okay? Pero halos pareho lang din ito ng nang tungkol dyan sa bagay na yan. Okay? Medyo maingat lang ako, kaya ganito ako magsalita. Okay? Pero ang ituturo ko talaga sa inyo ngayon ay isang malupit na skill. Okay? Actually, tinan nyo, di ba, papatulog na ako, pero ginawa ko pa rin ng video na ito kasi nga, sobrang mainit ako ngayon. Okay? Gigil ako para ituro ito sa inyo. Hindi dahil apektado ako sa kanila, kundi dahil gigil ako na ituro ito sa inyo para, madali man lang natin yung isa sa mga shota ng mga puki ng inang yan. Okay? Para mapatikim natin sa kanila yung tunay na bangis ng isang gutom na lobo. Okay? Kumbaga para yung non-believer o yung doubter ko na hindi naniniwala sa akin na nag-work ito, ay mapapaniwala na natin sila ngayon. Okay? Total, gaya ng nasabi nila noon, di ba? Hindi naman daw ito totoo. So, hayaan nyo kung paniwalain ko sila ngayon. Okay, so, ano nga ba dapat ang gawin para matikman o mapatikim mo sa mga shota ng mga ito o mga babae na shota nila yung burat mo, di ba? Paano nga ba dapat ang gawin para maparusahan mo itong mga mayayabang na mga lalaki na ito? Well, actually, sa totoo lang, napakadali lang namang gawin itong bagay na ito kasi ako na master ko na ito dahil nga sa dami ng experience ko at mga nakakausap ko mga babae, diba, pati mga kalalakihan. So na-master ko na ang bagay nito. Alam ko na kung anong gagawin. Okay? At napakadali lang talaga. Actually, ang gagawin mo lang naman dito para magkaroon ka ng opportunity na maparusahan itong mga maangas na mga kalalakihan na ito ay walang iba kundi kaibiganin mo lang muna yung mga shota nila. Okay? Hindi ka magsisimp, hindi ka magsusunod-sunuran sa kanya, hindi ka rin magiging agresibo, okay? Matter of fact, magiging tahimik ka lang, okay? Pero dapat nag-orbit ka sa kanya, okay? Nandiyan ka lang at available ka lang sa shota nitong lalaki na ito, okay? Kumbaga,
um, ang gagawin mo lang ay ipapakita mo lang sa kanya na nakaabang ka lang sa kanila. Okay, kumbaga hindi naman waiting na kumbaga parang naghihintay ka talaga sa tabi niya. Okay, pero ang ibig sabihin ko dito ay dapat malaman niya na available ka kapag ka may nangyaring hindi maganda sa kanila o nag-fucked up yung baklang boyfriend niya. Okay, kumbaga pag nag-away sila o may nahuli siyang hindi tama o may nakita siyang hindi maganda o na-turn off siya o malungkot siya, okay, nandiyan ka para sa kanya. Pwede kanyang tawagan, pwede kanyang i-meet, okay, o kaya pwede kanyang tsupain, okay, kapag hindi na siya masaya dun sa lalaki niya o may nagawang hindi maganda yung lalaki niya sa kanya. Okay, ngayon ang tanong, paano mo gagawin ito? G, may dalawang uri ng sabihin nating babae na pwede mong paggamitan nitong game na ito, o dalawang uri ng girlfriend na pwedeng paggamitan mo nitong game na ito. Una, yung kakilala mo na, okay, tapos yung pangalawa ay yung hindi pa kayo magkakilala. Okay, yung una na kakilala mo na, ang gagawin mo lang dito ay yung sinabi ko kanina. Okay, kumbaga since magkakilala na kayo, okay, then diyan ka lang sa tabi niya. Okay, maging friendly ka lang. Wag naman super friendly na parang beta male ka na hanggang sa mawala na yung mystery at yung validation na pwede niyang habulin sa iyo. Okay, o sabihin na natin hanggang sa magmukha ka ng pang friend zone ka lang talaga. Okay, wag naman yung ganon. Okay, kumbaga yung basta wag mo lang putulin yung connection mo sa kanya. Okay, tapos habang nalalaman niya yung bagay na iyan, ipagpatuloy mo yung pangsisidus sa kanya sa internet. Okay, mag-post ka ng mga achievement mo, mag-post ka ng magandang katawan mo, mag-post ka ng mga magagandang babae mo, okay, kung mag-aakitin mo siya sa internet, okay, mag-post ka ng yaman mo, ng success mo, okay, para makita niya kung ano yung difference ninyo ng boyfriend niya, okay, kumbaga para ma-realize niya kung gaano ka pussy o kung gaano ka talunan yung lalaki na mayroon siya. Okay? Habang magkasama pa sila, habang okay pa sila. Kasi maniwala ka sa akin, ang babae ay hypergamous. Contiguous ito na naghahanap ng lalaki na o mate na may mataas na value kumpara sa lalaki na mayroon siya o lalaki na makukuha niya. Okay, kumbaga kung may boyfriend siya, then kahit na may boyfriend na siya, since walang babae na loyal, continuous yan, nagsisearch o naka-open ng hypergamy yan, okay, para sa lalaki na better sa lalaki na mayroon siya. Okay, kung wala namang lalaki yan, then of course lagi niyang hinahanap kung sino yung best option niya. Kahit naman may boyfriend yan, ganun pa rin. Okay, ang hinahanap pa rin niya ay yung best option niya. Okay, so kung nahihigitan mo yung boyfriend niya, dahil of course yung boyfriend niya, ano yan, gumagastos yan, tapos syempre wala na silang mystery niyan, nag-aaway sila niyan, di ba? Tapos of course dahil inuuna siya niyan, nabebetahan na yan sa kanya, okay? Tapos of course dahil inuuna siya niyan, instead na mag-improve yung lalaki na iyan, ang nangyayari diyan ay nagde-decline yan. Okay? So ibig sabihin, malaki ang lamang mo dun sa lalaki na iyon dahil sa sitwasyon pa lang na mayroon sila. Okay? Paano pa kung pagsasamantalahan mo yung sitwasyon na iyon? Kumbaga habang hindi niya inaayos yung sarili niya, inuubos niya yung tinatanggal niya yung mystery, tapos nag-aaway pa sila, tapos nabebetahan na yung babae niya sa kanya, tapos hindi niya pa inaabot yung tunay niyang potensyal, di ba? Habang ganun siya, tapos ikaw naman inaayos mo yung sarili mo. Okay, kumbaga tapatan mo yung failure niya o yung mga disadvantages niya bilang boyfriend dun sa babae niya gamit yung social media. Okay, i-highlight mo yung mga magaganda sa iyo palagi. Okay, pakita mo siya ng mga babae mo, okay, na malulupit. Okay, pakita mo sa kanya kung gaano ka pre-selected, gaano kataas ang ambisyon mo, para magkaroon siya ng idea na parang kung ito yung magiging lalaki ko at hindi itong katabi ko ngayon, siguro mas magiging masaya yung buhay ko kasi travel siya ng travel, napaka-exciting ng buhay niya, ang daming babae nagkakagusto sa kanya, siguro napakasaya nitong kasama. Okay? Para pagdating ng oras na mag-away sila, okay, o sabihin na nating magkaroon sila ng issue o ma-turn off itong babae na ito sa kanya,
ang isa sa pinakaunang lalaki na kukontakin niya ay walang iba kundi ikaw. Ngayon, para mangyari ito, ang isang bagay na gusto kong gawin mo sa kanya, okay, o sabihin na nating isang bagay na pang-umpisa mo para magkaroon siya ng idea na interesado ka dun sa kakilala mong babae, okay, na may boyfriend na, ay of course, subukan mo munang yayain itong lumabas. Yung iba actually, hindi na tumatagal at sumasama na kaagad itong babae na ito sa'yo sa date ninyo. Okay, pumapayag na kaagad. Hindi na kailangan pa magmanipula ka. Hindi na kailangan pa mag-post ka ng kung ano-ano sa social media. Okay? Sa umpisa pa lang, bumibigay na kaagad. Dahil nga malungkot na yan sa boyfriend niya. Walang tunay na girlfriend na masaya sa boyfriend niya. Okay? Dahil nga validated na yan. Marami na silang napag-awayan o napagtalunan at wala nang mystery yan. Okay? At of course, beta male yan. Hindi niya respetado yung animal na yan. Huwag kayong maniwala na masaya yung babae na yan dyan. Okay? So, kung yan nga, hindi na masaya yung babae na yan, okay, then malaki ang tsansa na bumigay ka agad yan kahit hindi pa umaabot dun sa magpapaka-orbiter ka muna. Okay? Malaki na ang tsansa. May mga ganyan. Pero kung sakali na hindi bumigay o kaya mahuli ng boyfriend niya na nagme-message ka dun sa girlfriend niya, uy, mag-ingat nga pala kayo dahil may mga boyfriend na na beta na willing sirain yung buhay niya para lang dun sa babae niya. Okay, so mag-ingat kayo dyan. Okay, pero most of the time yung mga babae kapag ka nag-cheat sila, hindi naman nila talaga ipinapaalam ito sa mga lalaki nila. Syempre, hindi na ipapaalam yan. Gagawin kang yan, backup plan o spare tire ng babae na iyan. Okay, kaya ang gagawin yan, hindi niya ipapaalam yan, itatago niya yan hanggat makakaya niya. Okay? Kaya dapat ikaw willing ka rin na hindi ka sabihin na nating willing ka rin dapat na maging backup plan niya. Huwag kang manggugulo. Okay? Dapat alam mo kung anong papel mo na nandiyan ka lang sa gilid. Okay? Naghihintay ka lang ng opportunity mo. Okay? So just in case lang na umabot dun sa ganun, then saka mo gawin yon. Okay? Pero yun nga, hindi ito papaalam ng babae dun sa sa boyfriend niya, which is actually bagay na maganda para sa iyo. Okay, pero gaya nga sabi ko kanina, pwede rin. Okay, pwede ring malaman kasi may mga boyfriend na nangingialam ng phone. Okay, nang check yan, lalo na pagka nakakahalata na sila na parang iba na yung ugali o ikinikilos ng babae nila. Okay, kaya mag-ingat ka. Okay, kaya kapag ka nagyaya ka ng date dito sa babae na ito, okay, make sure na casual lang yung pagyaya mo. Okay, ganito lang, sabihin mo lang ganito, i-message mo lang yung babae na kailan ka free, tara sama ka sa akin, kain tayo sa labas, punta tayo sa restaurant na ganito kasi masarap yung pagkain doon. Last time na pumunta kami doon, sobrang na-enjoy ko yung food. Kaya gusto kong pumunta ulit dun ngayon. Tapos gusto kong isama kita. Okay, ganun lang sabihin mo. Casual na casual lang. Kaya pwedeng mas maigsi pa dun. Okay? Well, may mga times o malaki ang chance sometimes na tumanggi yung babae, lalo na kung medyo okay pa sila ng boyfriend niya o hindi pa siya willing mag-cheat. Pero tandaan nyo, lahat ng girlfriend at lahat ng mga misis ay nag-cheat. Okay? Tatimingan mo lang talaga yan. Okay? So, may times na ganun na pwedeng tumanggi yung babae, pero pag tumanggi siya, then mission accomplished na tayo doon kahit paano, dahil ang goal nga natin ipaalam mo lang sa kanya na interesado ka o isa ka sa mga orbiter niya. Okay? Ngayon, pag tumanggi na yung babae at alam na niyang interesado ka, then pumulbak ka na. Okay? Wag mo na siyang kulitin. Okay, kunyari sinabi niya, hindi ako pwede, magagalit yung boyfriend ko, kaya magdadahilan siya na ibang dahilan. Then pag yun ang sinabi niya, replyan mo lang siya. Sabihin mo lang na na it's okay. It's okay. Basta pagka libre ka na o pwede ka na, let me know lang. Nandito lang naman ako. Ingat ka dyan. Okay, ganun lang. Okay? Wala kang ibang sasabihin kundi yun lang mga bagay na iyon. Tapos wag mo na siyang kulitin. Tapos doon na mag-uumpisa yung manipulasyon mo sa internet. Okay? Magpo-post ka ng mga achievement mo, mga attractive mo na photo, attractive na babae na kasama mo. Kumbaga ipapakita mo sa kanya kung gaano kasaya ang buhay mo at gaano ka walang kwenta yung buhay ng boyfriend niya. Okay? Ganun yung gagawin mo. Okay? Para pagdating ng araw nga, gaya na sinabi ko kanina, na
nag-away sila, o nagkaroon sila ng pagtatalo o issue, dahil lagi naman may issue ang relasyon, di ba? Then, ikaw ang isa sa pinakaunang lalaki na kukontakin niya. Ngayon, pagka kinonta ka na niya, okay, kinamusta ka niya, o may tinanong siya sa iyo, kahit na kahit anong message lang, okay? Kasi yun na yung senyalis nun. Hindi ka naman didirektahin ng babae na ready na ako magpasibak sa iyo, hindi ganoon. Ang gagawin ng babae, lang yan, kumbaga sesend siya sa'yo ng message na parang patago, okay, pasimple. Gusto niya ikaw yung makaramdam sa gusto niyang iparating sa iyo. Or minsan, pwede rin gawin yan, isumbong niya sa yung boyfriend niya, okay, magkwento siya ng kung ano. Pagka ginawa niya yun, huwag mo tatanggapin, okay, kasi magmumukha kang sabihin na nating parang emotional tampo nun. Pwede naman ma-turn off yung babae sa'yo pag yun naman yung ginawa mo, okay, so huwag mong tatanggapin yun. Pero pagka ganun nga, nagkwento siya sa'yo ng istorya tungkol sa tungkol sa relasyon niya, then ang sabi mo sa kanya ganito, sabi mo, sobrang busy lang ako ngayon, pero may free time ako sa araw na ito, okay? 3 days, kailangan after 3 days yung date ninyo. So kung Monday ngayon, Tuesday, Wednesday, Thursday, sa Friday lalabas kayo, okay? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, tama, sa Friday lalabas kayo, okay? Sabi mo sa kanya, sobrang busy lang ako ngayon, pero gusto kong marinig yung kwento mo. Sa Saturday available, sa Friday available ako, sama ka sa akin, punta tayo sa lugar na ganito, okay? Kaya sabi mo, punta tayo sa sa resort. May alam akong resort sa Subic, masaya doon, nakapunta na kami dati doon. Nag-enjoy kami ng sobra doon, sobrang tahimik doon, makapagkwentuhan tayo ng maayos doon. Ganun lang, para makwento mo sa akin yung mga storya mo. Ganun lang, maiksi lang. O sa mo, sobrang saya ng place na yun, sobrang cool, sobrang tahimik, sobrang cozy. Sama ka sa akin, doon tayo magkwentuhan. Sa Friday available ako. Okay? Ngayon, pagka pumayag yung babae na yun, din alam mo na kung anong pwede mangyari sa inyo doon. Okay, doon mo na ngayon diskartihan yung babae. Actually, may isang salita ka na pwedeng gamitin sa kanya. Okay, para kahit paano biglang ma-warp yung utak niya o ma-motivate yung utak niya na iwanan yung bakla niyang boyfriend, okay, yung kupal niyang boyfriend, di ba, na pipirmahan natin ngayon, di ba, halikan niya yun, di ba, malalasahan niya ngayon yung mood tax mo, di ba, yung tamod mo sa bibig ng boyfriend niya o bibig ng girlfriend niya, di ba. So isang bagay na pwede mong gawin kapag kasama mo na yung babae habang nasa sakyan pa lang kayo, nasa biyahe kayo, o kahit na pagdating doon, okay, ang sabihin mo sa kanya is ganito. Hindi ko naman sinasabing gawin mo, pero hindi ba't parang ang exciting kung susubukan mo na mag-date ng iba, o kaya sabihin na natin, hindi ko naman sinasabing gawin mo, pero di ba parang ang exciting para sa isang babae na mag-cheat, di ba, yung kumbaga itago mo yung, o magkaroon ka ng another relationship o another secret relationship. Di man kailangan maging committed, maging official kayo, pero di ba parang mas fun o mas exciting na magkaroon ka ng isang relasyon kung saan mas magiging masaya ka talaga habang nandun ka pa sa isang relasyon na wala namang kwenta o hirap ka na, okay? Kumbaga ako naman willing naman ako na nasa backup lang ako kung susubukan mo yung bagay na yan. Yan, pwede mong sabihin sa kanya yan. Okay, pwede mong sabihin yan sa kanya nang habang nasasakyan kayo, kaya pagdating ninyo doon. Okay, para kahit paano, yung utak niya nagkakaroon na ng idea kung saan kayo papunta. Dahil sigurado naman ako na kaya kanya minessage at nakipagkita siya sa iyo o sumama siya sa iyo ay dahil interesado na din siya na may gawin kayo. Okay, dahil isama yan kung hindi niya alam yung ginagawa niya. Okay? And since of course bad trip na yan sa boyfriend niya, betang-beta na yan, kumbaga turn off na yan, then sa mga oras na iyon, talagang naghahanap yan ng outlet kung saan siya magiging masaya. And since masaya yung bagay na yun, exciting yun, di ba? Magkakaroon siya ng isang secret relationship o secret affair sa iyo. Affair lang. Kahit hindi na committed relationship, affair lang. Okay? Then, papatulan niya talaga yun kasi malungkot siya di ba? Tapos ikaw, sa inyo makukuha yung saya na hindi niya makuha dun sa
sa jawalero niyang boyfriend, di ba? Yung boyfriend niyang walang kwenta, then yeah, of course, bibigay at bibigay talaga yan. Okay? Tapos pagdating doon, diskartehan mo na yung babae. Maniwala ka sa akin, bibigay yan. Lahat ng mga itinuturo kong mga video sa inyo kung paano pabigayin yung babae, yun yung gamitin nyo para mapamumog mo yung tamad mo dito sa girlfriend nitong babae na ito o girlfriend nitong kupal na lalaking bakla na ito. Okay, itong si Angas, si Boy Angas, di ba? Gamitin niyo yung mga yon, okay? Yung paano i-faux play, paano sabihin nating paano pag-iinitin yung babae, paano yung best na dapat gawin. Kasi depende yan sa lugar na napupuntahan niya eh. Kung sa resort mo siya dadalhin, then dapat romantic ka lang. Okay? Dapat ka lang, sabihin natin, manatili ka sa masculine frame mo. Isidus mo lang siya. Okay? Sa pananalita, sa kilos, okay? Sa eye-to-eye contact, okay, sa mga pagkukwentuhan ninyo, dapat maingat ka sa mga ikukwento mo, huwag mong papatayin yung emosyon, okay, tapos sa kainitan, okay, sabihin natin, minom kayo ng konting alak para malus yung babae at talagang mag-init siya at maibigay niya na o magawa niya na yung talagang tunay niyang gustong mangyari. Dahil pag sumama yan sa'yo, gusto na rin niya yun, okay, dadalin mo lang siya dun sa sitwasyon na yun para matuloy na yung bagay na pareho nyo namang gustong gawin. Okay? Habang yung boyfriend niya nag-aanga sa internet. Okay, 'di ba? Bang 'di ba nag-post ng mga litrato nila ng baby love niya, 'di ba? Yung baby love niya o yung baby niya pinapatotot mo naman ng titi mo, 'di ba? Ayun yung magiging pacifier niya ngayon. Okay? Tandaan nyo, sabi nila peki ang game ko, 'di ba? So hindi sila pwede magalit dito dahil baka naman dito mag-work, 'di ba? Dahil peki nga ito. Okay? So yeah, ganun yung gawin mo. Okay? Pero kung yung yung babae naman ay hindi mo pakilala, okay, at gusto mong trabahuhin itong babae na ito, then ang gawin mo lang is of course kilalanin mo. Okay? Tapos kapag ka sinabi niya na may boyfriend ako, sabi mo sa kanya, it's okay. Hindi naman ako seloso eh. Gusto lang naman kitang makilala. Hindi ko pa naman gustong pumunta sa bagay na iyon. Pero kung may boyfriend ka, then respetado ko naman yung sinasabi mo na yan o yung bagay na yan sa iyo. Pero hayaan mo kung sabi mo, pero iwan ko sa iyo yung calling card ko para just in case na maging available ka, then contact me para makilala naman kita ng lubusan o makalabas tayo para maintindihan mo kung bakit mas masaya akong kasama dyan sa boyfriend mo na yan. Well, actually, hindi na kailangan umabot doon. Simple lang naman ang linyang sasabihin mo. Ako kasi ginagawa ko yun eh. Okay? Pero kasi iba, baka hindi pa alam kung paano i-execute ng tama yan. Imbis na maging maayos yung execution, magkamali pa. So, kung mo na sabihin yung bagay na yan, sabihin mo na lang na, iwan ko na lang sa yung calling card ko. Yung calling card ko, ito, kontakin mo ko. Tapos, kontakin mo ko kapag ka-available ka. Ganun lang, sabi mo. Sabi niya, ganito isunod-sunod natin kasi medyo gabi na yan, oras na medyo magulo na rin yung utak ko. Patulog na nga ako sa totoo lang. Ginawa ko lang tong video na ito kasi nga mainit talaga ako. Gusto kong parusahan to. Hindi ako mainit sa kanila kasi apektado ako, pero mainit ako dun sa game na ituturo ko sa inyo. Okay, so ganito lang sabihin mo. Nyari sinabi niya, I have a boyfriend, meron akong boyfriend. Ganito sabihin mo, it's okay, wala namang problema sa akin, hindi naman ako seloso. Iwan ko na lang sa iyo yung contact number ko. Kontakin mo lang ako pagka available ka na. Tapos bigay mo, tapos umalis ka na. Okay, tapos pag kumontak siya, gawin mo lang yung mga sinabi ko sa iyo kanina at yung mga itinuturo ko sa YouTube. Okay? Ganun lang yun kadali. Okay? Dahil tandaan nyo, basta may boyfriend, mag-cheat yan. Maghintay ka lang. Hindi man sa'yo pero mag-cheat yan sa iba. Okay? Pero kung tataya ka sa loto o bibili ka ng ticket para sa oportunidad, then malaki ang chance na baka sa'yo siya mag-cheat. Pero mag-cheat yan. Hindi nga lang natin sure kung sa'yo o kung kanino man, pero mag-cheat yan. Okay? At kadalasan sa mga cheating ng babae, hindi yan nalalaman ng mga boyfriend nila. Karamihan nga sa iba dyan, may mga anak sila na hindi nila alam na hindi naman pala nila anak. Okay? Anak pala ng ibang lalaki yon. Okay? Dahil nga sinisikreto ng babae yan. Siyempre, hindi niya papaalam. Mausgaan siya sa society. Diba? Tsaka, tatawagin siyang, maduming babae, malandi. Okay? Kaya hindi niya pagsasabihan. And also, at the same time, ayaw niya ng extra drama o gulo dito sa lalaki na ito.
Okay? Kaya sabihin na nating hindi niya talaga ipapaalam yan. Sisikreto lang yan. At ikaw dapat, sikreto ka lang din. Kumbaga, ibigay mo sa babae yung pantasya niya na ang gusto niya ay magkaroon siya ng isang secret affair sa isang better na lalaki sa boyfriend niya. Okay? Na, kumbaga, willing yung lalaki doon na, o yung lalaki na ito, na maging sikreto lang talaga siya. Mga discreet lang, hindi ipapaalam. Yan ang gusto ng babae. Ayaw niya nung ipinapaalam yung ano niya, yung kalandian niya. Ayaw niya yun. Ang gusto niya, nagagawa niyang isikreto ito. Dahil lahat ng babae ay ganito. Okay? Ayaw lang talaga nilang mahusgahan sila ng tao dahil napaka-importante ng babae ang napaka-importante sa babae ng sasabihin ng iba. Okay? Dahil nga para sa survival niya, sa security niya, sa connection niya, o para sa reputation niya. Okay, kaya hindi niya talaga gusto yung bagay na yan dahil importante nga sa kanya, lalo na yung mga ano niya, mga grupo na kinabibilangan niya, pamilya niya, kakilala nila, kaibigan nila, ayaw niya masira yan dahil para yan sa survival niya. Okay, pero kung yun nga, willing ka na itago ka niya, o sabihin na natin willing ka na maging secret ano ka niya, secret dick ka niya or emergency dick ka niya, then maniwala ka sa akin. Basta diyan ka lang, huwag kang aalis. Basta confident ka lang, malaki ang chance na sa'yo siya bumigay, lalo na kung ikaw ang best option niya. Okay? Dahil mag-cheat at mag-cheat naman yan talaga. Okay? So yun lang ang gagawin mo, tandaan mo, lahat ng babae ay may emergency dick. Okay? So kung magiging ikaw yun at biglang nagkaroon sila ng gulo, kukontakin at kukontakin ka niyan, maniwala ka sa akin dahil yung mga ganyang klaseng balita o ganyang klaseng pangyayari ay hindi ko lang basta naranasan ng ako'y nasa kabilang side. Okay, naranasan ko rin actually, unfortunately for me, pati yung kabilang side. Yung ako rin yung niloko at ako rin ngayon yung buwabanat sa mga shota nila. Pareho ko naranasan yan at naririnig ko yan paulit-ulit sa mga storya ng mga kino-coach ko, mga nakakausap ko na lalaki at babae sa mga ano ko, sa mga consultation o coaching session ko. Okay? Paulit-ulit. Kaya ang kabisado ko yan. Alam na alam ko yung game yan. Alam na alam ko kung paano papabigayin yung mga babae niyan. At pag nagkita kayo, make sure na gwapong-gwapo ka. Yung talagang talo yung boyfriend niya sa iyo. Okay? As mabango ka, tapos marunong ka ng mouthpiece, marunong ka magsalita sa babae, paano siya isiseduce. Alam mo na yan. Iba sa inyo mga nakikinig sa akin, matagal na eh. At yung mga iba naman na hindi nakikinig pa sa akin ng matagal na, o hindi ganun katagal na nakikinig sa akin, then, ang gagawin nyo lang is balikan nyo yung ibang mga video ko. Kasi pag inisa-isa ko lahat, dito yung paano gagawin yun hanggang dun sa may mangyari sa inyo. Then, haba ng haba yung video. Okay? Ang gusto ko lang ituro sa inyo dito is kung paano magagawang mailagay siya dun sa ganung klaseng posisyon. Okay? So, ganun lang. Steady ka lang dyan, sniper ka lang dyan, okay? Anuhin mo lang, kumbaga, patience lang, okay? Tapos, habang ginagawa mo yan, unahin mo yung self-improvement mo, yung grind and purpose mo. Kumbaga, totohanin mo rin yung mga pinupost mo. Okay? Tapos, mang-date ka rin talaga ng iba. Okay? Dahil kung hintayin mo yan, baka tumagal yan. Okay? So, kumbaga, ang ano natin dyan is, backup lang natin yan. Kung dumating ang time na mangyari yung sinasabi ko sa'yo kanina, then, doon lang yung time na magiging bitch mo yung girlfriend ng kupal na ito, itong bakla na ito. Okay? Yun lang yung time. Okay? Pero yung sabihin natin asahan mo na mangyayari agad yan. Hindi ganun kabilis. Pero pwede rin. May mga nangyaring ganun din kabilis. Okay? Iba nga, gaya ng nasabi ko sa inyo, niyaya ko pa lang, unang yaya ko pa lang, bumibigay na kagad. Kasi kilala niyo naman ako, malupit talaga ako sa chicks, di ba? Pero gaya ng sabi nila, hindi nag-work ang game ko. Hindi raw totoo. So, hindi sila pwede mag-react ng negatively dito kasi nga, fake nga eh, di ba? So, kung fake to, then bakit ka nagre-react, di ba? Dapat tahimik ka lang. Okay? So, dahil di sila naniniwala, then mas mabuti yun para sa atin. Kasi nga, hindi sila handa. Okay? Kumbaga, naka-guard down yung mga lalaki na ito. Lalong-lalo na yung mga babae nila, di ba? Diba? Hindi nga nag-work eh. So, gawin nating believer yung mga non-believer. Okay, yan lang gusto ko mangyari ngayon. Kasi alam nyo, matagal ko nang itinago ito sa baul eh. Nilibing ito sa hukay, itong turo na ito. Kasi sabi ko nga naawa rin ako sa kanila kahit paano. Pero dahil padami sila ng padami, then why not? Kumbaga, patayuin natin ulit yung mga balahibo nila.
Okay, kumbaga, hayaan natin silang mabahag ulit yung mga buntot nila ngayon. Pero, gaya ng sabi nila, hindi naman totoo. So, wala sigurong reason, di ba? Para matakot sila o magalit sila, di ba? Kasi hindi naman totoo. Okay? Pero sa mga naniniwala sa akin, at may mga gusto kayong parusahan na maaangas sa mga lalaki, mag-ingat kayo mag-ingat kayo kasi delikado to, may mga ulul. Okay? Mag-ingat kayo, kailangan malinis pati yung texting. Okay? Lalo na pagka lalabas o lumalabas na kayo, as much as possible gumamit ka ng dummy account kapag matagal na kayong lumalabas. Okay, pag matagal na kayong hindi nagkikita. Okay, kung matagal na pala kayong nagkikita, hindi nagkikita, matagal na kayong lumalabas, dummy account na gagamitin mo para pag nahuli niya, hindi niya alam kung sino yun. Okay, hindi niya alam kung sino yun. Pero sa umpisa, syempre pag niyayaan pa lang yung girlfriend niya at hindi pa naman kayo lumalabas, din syempre hindi alam ng girlfriend niya na ikaw yun, so yung account mo muna gamitin mo. Okay, basta ingat lang sa message. Kaya mo lang pagka nag-galit yung boyfriend niya, sabihin bakit mo niyaya, sabihin mo magkaibigan kasi kami, magkakilala kami, katrabaho ko siya, so may pag-uusapan lang naman kami tungkol sa mga bagay na yun. Pero huwag ka mag-alala, sabihin mo ganun. Pero hindi, wag mo na sabihin na wag mag-alala. Pang-asawa lang yan. Okay? Pero pag hindi pa asawa, wala namang power, boyfriend lang yan. Kumbaga may commitment lang sila, pero sa totoo lang, wala namang power yan, hindi naman asawa yan, di ba? Pa lang yan, papansin lang yan, feeling lang yan. Kumbaga, feeling lang niya kanya na yung babae, pero sa totoo lang, hindi pa rin sa kanya yan. Dahil boyfriend lang yan, wala pa rin masama doon. Patikimin mo, parusahan mo yung tarantadong yan. Okay? So, yeah, just in case na bigla mag-message yung boyfriend ng ganun, sabihin mo lang sa kanya, niyayaya ko lang naman siya lumabas. O kaya, wag ka na lang mag-reply. Okay, wag mo na lang replyan. Hayaan mo lang siya. Okay, isin mo lang. Isin mo para maasar. Isin mo, tas wag mong re-replyan. Pero kung makulit talaga, lalo na kung kinumpronta ka na, sabihin mo na sa kanya, niyayaya ko lang siya dahil kakilala ko siya. Okay, dahil magkakilala kami. Tapos sabihin mo, bakit? Asawa ka ba? Sabihin mo gano'n, bakit asawa ka ba? Pag kinumpronta ka na. Pero kung hindi ka naman kinukumpronta o kaya sa text lang, tapos kinukulit ka na talaga, then sabihin mo sa text, yung kasing kumpronta na sinasabi ko, yung harapan. Okay? Pero kung, yun nga, sa message lang niya sinabi yun, sabihin mo lang sa kung makulit na, kung hindi na makuha sa ignore, tinatawagan, kinukulit ka na. Then tsaka mo sabihin sa kanya na niyayaya mo lang naman siya lumabas kasi magkakilala kami. Magkaibigan kami, may pag-uusapan lang naman kami. Ganun. As huwag ka na magsalita. Okay? Pero best is, ignore mo na lang. Kahit na magkulit pa, ignore mo na lang. Isipin mo rin yung pwede maging kalagayan ng babae. Kasi nga, para bumigay itong babae na ito sa iyo, ang gusto niya ay hindi siya mapapahamak sa iyo. So as much as possible, manahimik ka na lang. Hayaan mo na yung babae mag-handle nun. Okay? Dahil sa moment na yun na nagkakagulo sila, maniwala ka sa akin, yun pa nga yung moment na delikado na siya. Okay? Kahit na nahuli niya pa, basta steady ka lang dyan. Dahil sa moment na yun, babagsak ang respeto ng babae niya sa kanya dahil sobrang insecure niya kasi nagme-mate guarding na siya. Protektahan niya na yung pusi niya, okay? Mawala ng gana ang babae doon, mababa ang respeto ng babae sa isang lalaking insecure, okay? So, kung nakita niya na insecurity itong lalaki na ito, mag-abang ka lang, hintay ka lang. Dadating ang araw, kukontak yan sa iyo, okay? Actually, blessing pa nga sa iyo pagka nahuli niya ito. Ang delikado lang is pagka naging violente yung lalaki, kaya dapat ready ka. Kaya, mag-gym ka, mag-aaral ka ng combat, mag-aral ka ng martial arts, mag-aral ka ng pamamaril, okay? If you can own a gun, okay? Para kung sakaling kung ano doon mangyari, di ready ka, okay? Pero as much as possible, huwag ka makipag-away, okay? Pagka inatake ka niya, tawagin mo yung police, okay? Kung sino man pwede mong tawagin na pwedeng kumastigo sa kanya legally, okay? Huwag na ikaw, huwag kang mag-engage sa gulo, okay? Layuan mo yung tao na yan. Pagka sinugod ka, papulis mo, di ba? Wala naman siyang laban doon, di naman niya asawa yun eh. Kahit mapunta pa kayo sa batas o magkaroon pa ng demandahan, hindi niya asawa yun. Girlfriend niya lang yun, di ba? Wala siya doon. Pero of course, mag-ingat ka kasi nga may mga baliw na ganyan. Okay, pero hindi ko naman kayo pinupuwersa na gawin ito kasi nga medyo delikado ito. Pero just in case na alam mo yung ginagawa mo at gusto mo subukan, then yeah, mag-work ito 100%. Basta gawin mo lang ng tama. Okay, pero again, ingatan mo yung sarili mo. Marami ng babae diyang iba, alam ko. Pero kung meron kang gustong sampulan at maangas tong tarantadong to, then yeah, go ahead. Use this game. Maniwala ka sa akin, taob yung motherfucker na yan, yung tarantadong yan. Iyak yan.
maniwala ka sa akin. Pero maganda niyan, pagka nangyari yan, yung hindi niya alam. Mas maganda wag nyo na lang, wag malaman kasi kawawa yung babae. At pati na rin ikaw, magugulo ka. So, isikreto lang ninyo. Okay, tapos ngiti-ngiti ka lang. Tuwing nagyayabang siya sa internet ng ano niya, ng bitch niya, hindi niya alam, tuwing hinahalikan niya yun, hinahalikan din niya yung titi mo, di ba? Wala siyang kaalam-alam doon. So, totoo lang, dami maangas sa internet. Akala mo kung sino pagdating sa mga girlfriend nila, pero hindi na alam, binabanatan ko yung iba doon. Maniwala ko sa akin, mga shota nila, kaya nga tahimik lang ako eh. Nahayaan ko lang sila. Iba nga mga hater ko na nasa comment section, yung ibang mga girlfriend na doon, hindi na alam, tinrabaho ko na yun. Hindi man ako yung tumrabaho, pero pinatrabaho ko doon sa mga kakilala ng mga babae na yun. Yeah, ganun ako. Hindi ako yung tahimik lang. Tahimik lang ako sa kilos ko, pero hindi nila alam, pinapatrabaho ko rin sila, tinatrabaho ko rin sila. Kaya nga, chill lang ako eh. Chill lang ako. Habang yumayabang sila, hindi nila alam, tinuturuan ko na sila ng leksyon. Pero again, gaya sabi ko kanina, hindi naman maniniwala yan sa akin yung mga yan na mag-work to, which is good. At least di sila handa, di ba? Dahil nga sabi nila, peke nga daw ito. So, kung peke ito sa kanila, pero totoo ito sa'yo, then, yeah, teach that motherfucker a lesson.